We also have energy and enthusiasm. We will also check your voice modulation and mastery of the subject matter. So I believe you have chosen one topic based on our 5 sessions, and verbal and nonverbal cue expressions, appropriate gestures. If you want to sit down, you may remain seated, or if you want to stand up, you may do so later. So depending kung diin ka mo comfortable. Also timeliness. So as mentioned earlier, we have 8 minutes. Medyo lantaw-lantaw lang ka mo sa chat box for the reminder if you have 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute left. And also, we will check on how you conclude your presentation with impact and strength, and how you utilize youth-friendly and youth-appropriate language in your delivery of the topic. And lastly, promotes genuine youth participation through the SK in your overall messaging. So, amo lang na siya ang mga i-rate natin for this morning. And together with that is your paper screening. I believe ang iban sa inyo nakasubmit na. So, for review na siya and scoring. Sa mga wala pa, we encourage you to complete your documents so that mabalaan na dayon nato ng inyong scores. If pasar or hindi. Pero I hope pasar kita tanan, pasar ka mo tanan, and maging accredited LYDOs. May ara pa kamo questions before we start? And by the way, after this, ang atong first applicant is si Sir Kester from Balete Aklan. The others will be placed in the waiting room. So you may return, or you may just wait in the waiting room. But ang aton nga order is si Sir Kester from Balete Aklan, followed by the Iloilo Provincial Youth Development Office. So they have two, Ma'am Shalene and Sir Adrian, the PYDO and the Assistant PYDO, followed by Sir Alan Senieres of Bago City, and then Sir Ricky Lapidante, number 5 of Victoria City, number 6, LYDO Batad, si Ma'am Jean Rose, and last si Ma'am Joyce. Wala pa din si Ma'am Joyce kay sa training pa siya. So from San Miguel, Iloilo. So we have 7 for today. Do you have other questions? Okay na? Clear? Okay. So good luck to everyone, and ma-update lang kami man sa chat if masulod na kamo or if inyo nga turn. But I suggest for our number 2 and number 3, you may wait sa waiting room since mga 15 minutes lang man in total ang aton nga accreditation. So good luck everyone, and thank you so much for attending our orientation. Thank you so much, Ma'am Frizel. Charlene will now place you in the waiting room. Sino yung next one? Parang ano ko na Sorry. Yung score next sheet. nasa Iloilo Provincial Youth Development Office na score. Province. Dalawa po sila, ma'am. Sige Bali, po. diba isang score sheet po, tapos 2 numbers na tayo sa sheet. Tama po ba? Okay. Sige po. Dalawa. Dalawa po sila. The PYDO and the Assistant PYDO. So, nakita niyo po? Sa Iloilo Province po na score sheet. Wait lang. Apo. Province of Iloilo po pala, ma'am. Balita ko na, ma'am. So, our next applicant po is Sir Adrian Hablado, the Assistant Provincial Youth Development Officer of Iloilo Province. Can we proceed, ma'am? Sige po. Good morning, sir. Please introduce your name and your position aside from being the Assistant PYDO po, and for how long na kayo nasa PYDO. Thank you. And you may proceed to your presentation right after. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Alright. So, magandang umaga sa lahat ng ating mga panauhin. Ako po pala si Adrian Velez Sablado, at ako po ay 5 taon na nasa government service dito sa designated na Provincial Youth Development Office of the Province of Iloilo. So, aside from being the assistant to
the incumbent as well as two other provincial youth development officers. I am also a project development assistant working under the development management division. So with that out of the way, please bear with me because our office currently is having uh, a meeting of barangay service point officers. So I hope that my voice is the one that is clearly heard. Okay. Sir, sorry, sir. Kagi na medyo loud, pero subong medyo hinay ang imong voice or basis Okay. headset. How about now po? Yes, okay na po. Okay na po. Ma'am Jill, okay po? Nako. Opo, Hello? kaya naman, Mic sir. check. Opo. Microphone check. Hello? Yes po. Mic Kaya, check. sir. Yes Ayan, po. okay na po ba? Yes po. Okay. Thank you. So, if you could allow me to share my screen. Ito po siya. Ayan. So, good morning everyone. And my task for today is to discuss and to level with you kung ano ba yung ating SK history and salient features. Given the short amount of time of 8 minutes, I would like to proceed with the objectives first and then perhaps run or skip altogether yung ating question and answer portion. Gawa ng ito ay para lang naman mahikayat ng ating mga panauhin or sangguniang kabataan to give their answers. But more on that later. This uh, module or this topic aims give our participants a sense of history regarding the Sangguniang Kabataan from when it was first conceptualized under from the beginning of its development up to where it is now at kung saan pa siya papunta. Another part of the reason why we have this module in our mandatory training is to make sure that our that appropriate salient features of the new reforms for the SK dynamics is introduced at malinaw sa kanila kung bakit meron tayong mga reforma under the new law. So also, dito rin sa ating objectives is to prepare them regarding the privileges of an SK official, the succession and filing of vacancies, suspension, removal from office, so on. So for the topic natin, we will begin with the history ng Sangguniang Kabataan to be followed of course by the 5 salient features of 10.7.5. So yung ating presentation ay nakabatay siya sa question and answer portion for the first part. And dito sa presentation na ito, gawa ng limited yung ating time. Siguro in the actual mandatory training, aside from just giving the question and answer portion, siguro after nun, immediately after nun, bago pumunta sa the new SK, I would like to double down on mas mahalaga kasi na malaman natin hindi lang kung ano yung objective na nangyari doon sa kasaysayan ng Sangguniang Kabataan. Mas mahalagang maintindihan natin kung bakit natin pinapahalagahan ang kasaysayan ng Sangguniang Kabataan. At dito sa part na ito, nais kong mabanggit sa ating mga newly elected SK officials na lalong-lalo na sa edad nila na sila ay napapabilang siguro sa late millennials or Gen Z na sa kasalukuyan kapag pinag-uusapan ang kasaysayan, hindi ito nalalayo sa usaping opinion. At bago pa man tayo mag-move forward, nais nating malinaw sa lahat ng panahon na ang kasaysayan ay nakabatay sa mga impormasyong nailimbag o mga impormasyon na suportado ng mga ng karamihan o hindi kaya ay mga impormasyon na binibigyang halaga ng ating mga institusyon sa lipunan na kinikilala natin at nirerespeto bilang makatotohanan. Katulad na lang ng hukom o gobyerno. At sa kabilang dako naman, meron tayong kinikilalang mga opinion at ito naman ay batay sa hindi nakalimbag na mga eksperyensya ng tao dito sa ating lipunan. Yan yung pinagkaiba at mas pipiliin nating ibatay yung ating kasaysayan ng Sangguniang Kabataan base doon
sa objective na nangyari talaga. Ayan. So, the new SK or yung bagong SK ay gawa sa bisa ng bagong batas na nagawa, napirmahan at naipasa noong 2016, taong 2016. At itong SK Reform Law ay ginawa with the intention na yung kanyang key function ay reforma. Pagkat sa dating operation ng SK, meron tayong nakita na mga bagay na kailangan pa-improve pa. Hindi naman siya siguro masasabing mali, pero ito ay mga bagay na improvables ng dating SK Dynamics. Ngayon, under the SK Reform Act, meron na tayong age expansion na ginawang 18 and up yung mga pwedeng tumakbo sa 10 position for active citizenship and youth participation natin, so that they can be held accountable and that they can be more present dun sa kanilang function. Another one is ito ay kakaiba in the sense na ito yung kauna-unahang batas na merong anti-political dynasty. Pangatlo, ito ay nagsasaad na dapat merong mandatory at continuing training ang ating mga sangguniang kabataan nang sa ganun ay may sagawa nila ang kanilang patungkulan ng may professionalism at effectivity. Pang-apat, ito rin ay tumatalakay sa financial independence at nagbibigay daan para sa kabataan na magkaroon ng kanilang pansariling pamamalakad ng kanilang pondo na naitala sa 10% of the barangay funds. At panghuli at siguro pinakamahalagang reforma ng SK Reform Act ay ang pagsisiguro na dapat sa lahat ng level ng gobyerno, ng pamahalaan, mula sa municipal, papunta sa city at provincial, ang pag-i-institutionalize ng paggawa ng ating mga local youth development office na pinamumunuan ng ating mga local youth development officers at ng ating mga local youth development councils na binubuo ng mga youth organization representatives to form the youth development triangle na kung inyo pong mamarapat ay napakahalaga moving forward dahil hindi ho nakasalalay ang youth development natin sa iisang sangay, sa tatlong sangay ng ating youth development triangle. Hindi ho siya kakayanin ng SK lamang, hindi ho rin siya kakayanin ng organizations lamang, at lalong-lalo ho, hindi ito kakayanin ng mga youth development officers lamang. So dapat ho ay kilalanin natin at subukan nating tingnan ang youth development program implementation sa lente ng isang youth development triangle kung saan nagkakaintindihan at nagtutulungan ho yung tatlong bahagi na yan. Next, under ho sa anti-political dynasty na reforma dito, nakatala ho, nailimbag ho sa bagong batas na hanggang second degree at first degree of consanguinity and affinity ay hindi ho pwedeng maging related yung ating mga SK officers. It's very self-explanatory and we will move forward po beyond that. Check ko lang ho sa chat kung ilang minutes pa yung meron tayo. 1 minute. Tama ho ba? 1 minute? Ma'am? Po. Mic check. Hello? Yes sir, may 1 minute na po. Okay, sige. So, gawa ng 1 minute na lang ho. Gagamitin ko na lang ho itong time na ito to wrap up. Sa module po na nagtatalakay ng kasaysayan ng sangguniang kabataan mula sa kanyang panimula papunta sa kung saan na siya sa kasalukuyan at papunta sa kung saan siya natin nais makita sa susunod na 3 taon. Yung pinakamahalagang take away ho natin dito bilang mga sangguniang kabataan, newly elected officials, ay yung dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang kasaysayan, higit pa sa kung ano ba talaga nangyari sa kasaysayan. Dahil ang dahilan po kung bakit natin pinag-aaralan ang kasaysayan ay para maiwasan ho natin ang mga ang pag-uulit ng mga kamalian na dati na ho nating na-experience o natamasa noon sa nagdaang operation ng ating sangguniang kabataan. And with that, I would like to give the floor now to the next speaker who will be handling the topic of the ethical conduct
of elected officials. Maraming salamat po at thank you po sa pagpa-unlock ninyo sa aking pag-apply sa accreditation na ito. Thank you so much, sir. So please wait first for our short feedbacking and interview. Sige, Ma'am Jill, you may start po. Ayan, hello. Narinig ba ako? Ayan. Nangulol ako din audio. Anyway, tama, Sir Adrian po, no? Okay. Sige, sir. Good morning, sir, no? So, siguro yung tumatak sa akin sa inyong demonstration, sir, ay pag-underscore nyo ng importance, no, sa pag-aaral ng kasaysayan. And I appreciate na yung ending statements nyo doon ay bumalik po kayo doon. And that is a nice approach kasi talagang pag binabalikan mo kasi, no, talagang maaalala at ma-instill ng mga kabataan yun. If you repeat it doon sa dulo, no, yung important parts ng inyong session. And na-appreciate ko din, sir, na nabanggit niyo yung triangle, yung YD triangle, no? Kasi hindi ata lahat nababanggit yun, no? Parang ngayon ko na lang ulit yun narinig from a youth development officer, no, yung YD triangle. And ang holistic din kasi ng approach na yun, and that is a very important, no, kapag nagte-train tayo sa mga SK na hindi lang kasi sila SK, di ba? They're also coordinating with other agencies and they're katuwang nila, no, ang Youth Development Office, ang mga LYDCs and other youth organizations. So, okay tayo dun, sir, na napakahusay ng ating explanation regarding the Youth Development Triangle. And, sir, di ko ata na-catch kanina. Tama po ba? Ilang years na po tayo LYD? Good morning po, Miss Lilian. Thank you very much for your kind words. I have been with the office handling the function of Provincial Youth Development Office as a designated function for 5 years. Pero 5 ako years. po ay serving bilang project development assistant for turning 2 years pa lang po as a regular government employee. Okay. But I've been in the periphery of youth development since 2018 of November po. Wow. And I am not officially assistant to the youth development officer, but it is found in my human resource documents that it is part of my main function to assist the designated provincial youth development officer, who will be the next speaker po. Sige po. Sir, naabutan niyo po ba yung unang batch ng mandatory training? Yes po, I was there, nabutan ko po at isa ko siguro sa mga mga pinaka-na-appreciate ko is nakita ko po talaga sa loob ng 5 taon kung paano kung paano nangyari lahat. Kasama yung National Youth Commission namin at yung DILG namin na-witness po talaga namin dito sa province of Iloilo kung paano nag-unfold yung history ng first batch of SK simula dun sa kanilang mandatory training. At pinatutuwa ko po, Mag-Chill, na ibalita sa inyo dyan sa central office na ang layo na ho nang naabot natin mula noon. Yan po ay bunga ng pagtutulungan dito sa baba at dyan po sa taas. Maraming salamat, sir, na it's heartwarming to hear na may improvement naman din, no, sa ibang ST, no. And sir, kamusta yung experience nung nag-mandatory training tayo noong 2018? Ano yung feedback niyo dun, sir? Feedback po natin is during its conceptualization phase, tatlong ho yung na-identify natin na obstacles doon. Yung pinakauna po doon is wala hong malinaw na supervisory functions yung provincial youth development offices doon sa ating local youth development offices. Pangalawa po is yun po ay isang hakbang na pinangunahan ho ng Department of Interior and Local Government at malakas po yung tono ng dahil kailangan itong gawin. Pero hindi ho nailinaw kung bakit ito ginagawa at o bakit ito gagawin at kung sino ba talaga yung kasama na gagawa nito.
At pangatlo ho ay yun po ay pinangunahan ng ating mga akadim dito po sa province namin. Na yun po ay pinangunahan ng akadim na ngayon po sa pagbalik tanaw ko, lalo na sa kasalukuyang estado na kung nasaan na yung mga youth development officers natin sa pag-unawa ng kanilang trabaho ay mas mas dapat po pala na youth development officers kasama yung team nila yung nangungunal kasi dito sa mandatory training aside from just imparting knowledge is nagsisimula na po yung pag-build ng rapport ng tatlo ng Local Youth Development Council, ni YDO, at saka ng SK. Kaya ho, isa sa mga nanging hakbang ng province of Iloilo recently is minabuti ho namin i-capacitate na yung YDOs namin tungkol dun sa kung anong papasukin nila after the October elections. Kasi kung mabibigyan nyo ng pansin, meron ng mandatory trainings for SK officials. Pero wala hong ah, intensive na training from national na yung tanging tinatalakay is pag-capacitate dun sa mga youth development officers kung paano yung kanilang expectation ng timeline, kung paano yung trabaho na pagkakasunod-sunod nito mula nung elections papunta sa official day na sila ay magsa-start off. So, ito po yung mga bagay na na-identify namin mula sa first batch ng mandatory training na kasalukuyan no ay tinatrabaho na namin na paunti-unti ay mapaintindi dun sa aming mga youth development officers na sila ho talaga ay isang critical na, na karakter dito sa kung paano mag-unfold yung next batch. Kasi hindi ho nakatulong nung first batch na mag-undergo ng training yung SKs natin. Tapos meron daw youth development officers na pwede nilang malapitan. So balik kung nalapitan naman, gawa ng ito ay mga positions na designated lamang at gawa ng ito ay bagong batas. Gawa ng itong dynamics ay bagong-bago. Hindi mo malinaw kung paano hindi mo malinaw nung una. At ngayon ho, malinaw na ho. Mas masikat, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung kailangan na lang ko talaga is mabigyan sana yung mga youth development officers ng kaukulang appointment para ang trabaho ng youth development ay kanilang matutukan. Dahil kasalukuyan mong mas marami halos lahat po ay designated pa rin. At alam naman ho natin sa government service kung anong ibig sabihin ng designated. At kung ano ho yung magiging epekto nito sa pagtutok sa trabaho na meron silang haharapin. Either January ka mo mapa-elect mo. Sige sir, maraming salamat sa inyong pamamahagi and we share the same sentiments naman po. Dapat nga LYDO ang mag-lead ng training. Ngayon sir, ang question ko sir, since ang role kasi ng LYDO ay parang May salo, walang accredited na. So, kung walang YDO no, sa inyong city or municipality. Sir, ilan po ba ang city or municipality na ginoon? Dito ho sa Iloilo Province, meron ho tayong isang component city at 42 municipalities. Yung kagandahan ho nito is since 2021, we have been in close working relationships with all designated youth development officers for all 14 DLGUs. So hindi ho sila nalalayo sa kung ano po yung nalalaman ng province at hindi ho iba sa kanila yung trabaho at kung ano ko yung kanilang kakaharapin. At dito rin ho sa province of Iloilo, meron kaming youth development support team na mga kasangkapan nito ay yung National Youth Commission, yung JLG Province, yung Panalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan at kami ho sa PYD. Yung apat na ito po ay nagtutulungan para masiguro na yung mga hakbang ho na nais may patupad ng National Youth Commission ay nasusunod mula sa provincial papunta dun sa LGU level. At nagtutulungan ho kami sans labels dahil gawa ho ng ako po ay hindi naman talaga Provincial Youth Development Officer designate. Assistant lang naman ho ako. At gawa din ho ng sila po sa baba ay hindi naman ho talaga appointed na Youth Development Officer. Sila ho ay designated lang din naman. So, mahal ho namin yung youth development. At yun po yung pinaka-strength namin kung bakit namin nagagawang ma-centralize yung efforts namin. And kahit po kami ay magiging tagasalo, alam mo namin na yung sasaluhin namin ay hindi ho gaanong kabigat. But
moving forward, we are confident that all of our youth development officers that will undergo accreditation will pass with flying colors po yan. Ma'am Jillian. Sige, sir. Tignan natin, sir. Joke lang. Pero in any case, sir, iba kasi yung treatment natin nga sa mga provincial. No? So, what we need to know lang din naman is kung ready nga po kayong sumalo. In base naman din sa inyong sharing, sir, ay mukhang ready naman po tayong sumalo, sir. No? So, that's all my comments, sir, no, for now. Si Ma'am Cre pala, ma'am, baka may dagdag ka feedback. So far, ma'am, wala naman po kasi as mentioned by Sir Adi earlier, for the past 5 years po, and especially since 2021, naging mag-partner po talaga kami sa halos lahat po ng mga activities. So, nakita ko na po kung paano po siya mag-conduct ng trainings and then mag-train po. And paano din po niya ma-handle lahat ng mga YDOs po dito sa Iloilo. So, no more questions naman na po, ma'am. Ayun lang po. We hope na after this, we can also contact and encourage other YDOs na mag-demo na din po and mag-submit ng kanilang requirements so that ma-reach po natin na halos lahat po sila and lahat po sila ay makapag-accredit po. So, thank you once again, sir, sa pag-demonstrate and sa pag-paundak ng aming interview for this morning. We will keep you updated. We are just waiting for your final papers together with Ma'am Shalene, the PYDO, so that ma-score na po namin together with your interview. So, any more mga reminders, ma'am? Or okay na po? Okay po. So, thank you so much, sir. You may transfer, mag-out ka ba, sir? Separate account si Ma'am Shalene? Opo, ma'am. Ready na po. Sa akin na ready na po siya. Okay. Pero Okay. palagay ko po ako yung mag-share screen para sa Okay. kanya. Sige po. So, okay lang po ba? Okay po. Okay, sige po. Sige, sir. Thank you po. Kailangan Cha? po muna ako para mag-share screen ng kanyang slides. Okay po.